Welcome back to this channel. Malapit ka na bang mag-retiro? Kaya nagpaplano na kung saan ang pagkukunan ng retirement income. Diba? At napaisip ka na dito, no? Natanong mo na sa sarili mo kung magkano kaya ang pension mo dito sa Australia. Diba? Sa pagkahaba-haba ng panahon na nagtatrabaho tayo dito sa Australia, maaaring pagkakataon na natin na tayo naman ang bigyan ng gobyerno. Yun ang ating pag-uusapan ngayon. Ang title ng video na ito ay Age Pension Rates February 2025 edition. So anong ibig sabihin nito? Kung ngayon kang February nag-retiro, no? Kasi pabago-bago ang rates na ito eh. Kung bago ka sa channel na ito, welcome, no? Kasi Rom, a licensed financial advisor, accountant and tax agent. Sabi ng ating Australian Bureau of Statistics, 4.2 million daw ang mga retirado dito sa Australia. And may additional research ang ginawa dyan yung Rice Warner naman, no, na sabi nila out of that 4.2 million, around 39% ang kumukuha ng full age pension, no, sa mga 1.6 million na mga Australiano. 24% partial lang siya, at around 37%, so mga 1.5 million din hindi rin entitled sa pension. Maaring they have too much asset or maaring malaki ang income nila. Magkano ang pension mo? So ikukumpara natin ngayon yung single at saka yung mag-asawa, no. Include ko na sa rate na ito yung pension, age pension supplement at saka yung energy supplement. So pag single ka, ang pension mo is 1,144.4 fortnight, no. Or kung sa isang taon yan, around 29,754 per year, no. Mag-asawa naman, combined na ito yung pension ninyo. Kung entitled kayong mag-asawa pareho, no, ang pension ninyo combined is 1,725.2 fortnight, or sa isang taon is 44,855. Sa amount na ito, no, kailangan planuhin natin na or pagkasyahin ito sa isang taon. Kung wala kang other source of income, maring a sort of reflection din kung kasya ba ito or kailangan bang magtrabaho. Kahit retirado na, no, magtrabaho pa rin kayo kasi maring kulang ang pension na makukuha natin. Sa ngayon at least, di ba, at least may idea kayo na yun pala ang matatanggap natin kung qualified ka sa full age pension. Maring next na question mo is, tumatas ba itong pension, no? So when is the next pension age increase, no? So ngayong March 20, 2025, mag-i-increase ulit yan. So anong basis sa pag-increase ng pension? Titingnan ng gobyerno natin yung consumer price index, no? Yung average weekly earnings din, at saka yung living cost index. So kinukumpara nila ito to determine kung magkano yung increase ng pension natin. So kung ikukumpara natin yung last na increase at saka yung current pension rate ngayon, no? So nung September, nag-increase ng sa single ng $28.10 a fortnight. Saka yung mga mag-asawa naman, nag-increase ang kanilang pension ng $42.4 a fortnight. Paano ka naman makakwalify? So next question mo is, how do I qualify for age pension? So hindi ibig sabihin po na pag Australiano ka, Australian citizen, dito ka sa Australia, pag na-entitled ka, straight away pag nagretiro ka sa age pension, no? So may mga category dyan. Ma-meet mo dapat yung age qualification, no? Yung edad, no? For now around 67 years old dapat. Yung residency din, no? Gaano ka katagal dito sa Australia. Saka itong dalawang importante, gumawa ako ng video dito, no? Itong income test at saka yung asset test. So panoorin itong dalawa. Kailangan pumasagad sa dalawang ito na test to be qualified sa full age or sa partial age na pension natin, no? So what happened naman? Common na question ito, what happened if only one member of a couple is eligible? Di ba common naman na hindi magkaedad yung mag-asawa? Di ba may isa is 67 pero ang napangasawa niya is bata, no? 10 years ang gap nila. So magbigay ako ng example dito. Mag-asawang Juan and Maria ulit. Si Juan ay 67, so na-meet na niya yung pension age, no? Pero si Maria is 62 pa lang siya, so hindi niya na-meet yung age. For purposes of this discussion, assume natin na pumasa sila sa income and asset test, no, at saka sa residency test. Ang kaibahan lang talaga is hindi sila magkaedad dalawa, kaya hindi qualified yung isa. So ganito lang matatanggap nilang ng pamilya nila, no? Dahil si Juan lang ang qualified at the age of 67. Si Maria is 5 years pa siya bago mag-pension. Ang matatanggap muna ni Juan ay kalahati lang, which is 862.6 ang magiging pension niya fortnight.
tuwing kailan ang pagbayad ng pension. So how often, no, naibibigay sa iyo ang pension mo. Ang guidelines nila is fortnightly. Nagbabayad ng pension ng Australian government, no. Pero alam niyo ba na pwede kang mag-request ng weekly din na sa pagbayad nila kung may dalawang condition yun kung ang una dyan is kung hindi maayos ang paggamit mo ng pera, kung lagi mo siya nagagastos lahat or lagi ka medyo baka nagsusugal ka palagi, no, dahil tirado ka na. So kung hindi mo ma-budget ng maayos, mas maganda kasi mas madali kasing i-budget yung weekly kung ibibigay sa'yo, and you can request that, no. And then yung another one dyan, pwede ka mag-request ng weekly payment is kung may risk ka to be homeless, no, o mawalan ng matitirhan, so pwede i-request ka agad yung na weekly ang pagbayad sa'yo, lalo na kasi dito on average weekly kasi ang payment ng rent, no. Next question, pwede bang mag-advance yan ng payment, hindi kulang, mayroon akong babayaran o mayroon akong i-repair sa aking sasakyan? That is allowed as well, no. You can actually pwede mag-advance ng 3 payments, no. So ano ibig sabihin nito, kung fortnightly ang bayad sa'yo, pwede mong i-advance in the next 3 fortnights. So kung may natutunan ka sa discussion natin ngayon at kung may naiintindihan ng konti, no, hit like, and then kung may mga kakilala ka naman or maaaring magulang mo na malapit ng mag-retiro, i-share mo ito, maaaring makatulong tayo sa kanya at kita-kita ulit tayo next week. See ya!